So yun yung quarter 1, module 1 natin. So simulan muna natin for this one, yung dalawang competencies na to. Graph tayo ng table ng limits using table of values and graphs. Then, next time, distinguish natin yung, pero mamaya meron din. Distinguish natin yung f of x as approaches c, saka yung f of c. Ano ba pinagkaiba ng dalawa? So, ang base yan, the limit, this one, of the limit of, this will be read as f of x or the function x as x approaches c. Ito yun, as x approaches c is equal to L. Yung pinakabasa dyan ha, tingnan daw, kaya nyo basahin sa inyong mga isipan. The limit of f of x as x approaches c is equal to L or is L. Then, limit of the function f of x is the value it approaches as the value of x approaches a certain value. Naku, puro value ito nakasulat dito. Sabi ni Limerta 2016, as x approaches a, the limit of f of x approaches L. And x is your age, y is your physical strength. So that's the relationship, that's the function between x and y. So sa tingin nyo, as x approaches 70 habang, 30. Kung ikaw ay palapit ng palapit sa 30, what do you think is happening to your y or your physical strength? Sa tingin nyo daw. Lumalakas. Yes, will you? Yes, tama. I will agree with, syempre kung normal kang tao, habang 30 ka, papunta ka ng 30, mula halimbawa 10 years old, hanggang 30, pagpalagay natin ganyan ha, medyo habang palapit ka sa 30, yung physical strength mo, lalong tumataas. Okay? So what happens if X, your age approaches 70, halimbawa nag-start ka from 40 approaching 70, papuntang 70. So what happens to your Y? Humihina na, bumababa. Parang gano'n. Yes, Destiny? Humihina po or bumababa na. Yun, yung concept na agad yun. Yes, very good. So concept na agad yan ng limits. So paano, halimbawa, what happens to you, to your physical strength as X approaches 200? Tingin nyo. Patay ka na po. Diba? Yes, very good, very good. Alam niyo na agad yung concept. Habang yung X mo palapit ng palapit sa 200, palapit ng palapit ka rin sa parang masama ang pakinggan sa kamatayan, di ba? Oh, di ba? Yun yung concept ng limit. So ginagamit na natin yung concept ng limit sa ating pang-araw-araw na buhay eh. Halimbawa, ito po muna. X is the number of children in your family. Y is the amount of resources received by each member or each child. Okay? Assuming na constant yung supply ng resources, meaning hindi nagbabago yung kita ni nanay, hindi nagbabago yung kita ni tatay. So what happens to Y? Note, Y is the amount of resources received by each child. What happens to Y as X grows very large? Sir, lumiliit po. Lumiliit. Sa tingin nyo, nung palit ng palit, ano yung value yung palapit ng palapit siya doon? Nothing. Tagkirap. Nothing, di ba? Halos papuntan. Automan po. Will you agree with me that your Y is approaching 0? Will you agree with me that habang dumadami X, Opo. hanggang dumadami yung X, di ba na lumalaki? Large. Very large. Will you agree that your resources will approach 0? Yes, of course. Yes, halos mawawalan ka na ng resources, di ba? Papunta siya ng papunta ng 0. So, that is an example of concept. Halimbawa din na pag may mga girlfriend-boyfriend na kayo. Halimbawa, sinabi ni Destiny sa boyfriend niya. Sino ba boyfriend mo, Destiny? So, sabi ni Destiny kay Jean, wag mong ubusin ang pasensya ko, Jean. Kundi, hihiwalayan kita. Diba? Yun yung ano niya, kata niya yung relationship?
Asan yung X, asan yung Y? Doon sa pangungusap na, wag mong ubusin ang pasensya ko. Hihiwalayan yung- kita. Yung X po yung pasensya. Yung X yung, Pasensya? very good. Yung Y Yun yung hihiwalayan. is your, Hihiwalayan? yun, yung yes, yung bonding nyo bilang isang relationship. Ah, Ha? Yun, nakita nyo na agad. So, meaning, hanggang yung X, palapit ng palapit sa zero, hanggang paubos ng paubos na, sabi, palapit ng palapit sa zero. Yung X, yung pasensya mo, paubos na eh. So, yung relationship ng Y, ano mangyayari? Palapit na malalim ng palapit sa? Saan palapit ng palapit? zero. Sa Hiwalayan. kawalan. Sa hiwalayan. Wala yan, sa kawalan din. Palagay na natin zero, yung pagkakahiwalay nila. Okay? So we have the one-sided limit. So sa limits, it is important for us to know kung ano yung one-sided limit. Halimbawa, sinabi sa yung as I approach, papunta akong, I am approaching, Balanga. Papunta akong Balanga. Okay? Kung ako ay papunta ng Balanga, as I am approaching Balanga, the question is, saan ka pwedeng manggaling? Kung ikaw papuntang Balanga, saan ka galing? Di ba? Marami kang pwedeng panggalingan. Yes, pwedeng galing ka sa Baga, papuntang Balanga. O galing ka Maribeles, papuntang Balanga. O galing ka Dinalupihan. basta kung saan man lupalop yun. Manila, papuntang Balanga. So, the concept of yung approaching the limit, dalawa lang naman sa ating number system. Ito yun. We can have papuntang galing sa kaliwa or galing sa kanan. Dalawa lang sa limits natin dito sa functions. So it is the value L as X value gets closer and closer to a certain value C from one side only, either from the left or from the right side. So ito yung symbol niya. The limit of f of x as x approaches C from the left. Nag-gets ba yun? Is equal to L. Sa kanan naman, dito naman tayo. The limit of f of x as x approaches C from the right is equal to L. The limit The limit of f of x of x as x approaches C, as as x approaches C from the left. from The left. yes equals yes L. equals L. yes, very good. O, sa nga, sa kanan, dito sa kanan. Anyone else? Sino po? Ako po ulit? Si Jansen daw, si Jansen. Consent daw po. Try ko, sir. Sino volunteer? Jansen? Ako po. Yes, Jansen. The limits of Sige, f of sige. x as x approaches C from the right is equals to L. Very good. As simple as, okay? Now, saan may pagkasabi nyo ng approaches to the left, to the right na yan? O, for example, the limit of, can somebody please read this one? Anyone who would volunteer to read that one? Try ko nga, sir. Yes, Destiny? The limit of Sige. x squared as x approaches 2 plus 5 is Oh, wait, may plus 5 pa, may plus 5. the limit of x squared Ulit. plus 5 as x approaches 2 is equals to L. Yes, very good. O, wala pa, hanapin pa natin yung L, hanapin pa natin. Very good, yung basa doon. Okay? Now, sabi dito, we're looking for the limit of x squared plus 5 as x approaches 2. Note, eto yung 2. Okay, may guwit-guwit na yan. Question is, ang L na yun? Ano kaya yung L na hinahanap natin na yan? To get that L, first, we need to find the limit na galing sa kaliwa. Note,
ito yung galing sa kaliwa. Kung ikaw ay papunta sa 2, pwedeng nanggaling ka dito sa negative. O, ang basa dyan is negative infinity, the negative side of your number line, which goes infinitely to the left without bounds, papuntang negative infinity. So, papuntang, mula negative infinity, papuntang 2. Okay? So, ito yung magiging symbol niya yan. Ito. Pakibasa nga daw po ito. Yung iba, magkana lang volunteer kung ano. Yes, Destiny? The limit of x squared plus 5 as x approaches 2 from the left is equals to, wala pa. Okay, wala pa. Very good. Pero yun yung basa doon ha. Tama yung basa doon. Very good. So, na limit of L to get bar L. Nakikita natin to. It is important to get this one first. Hanapin muna natin to. Ano kaya yung L sa buwan natin dito from the left? Yung limit mula sa kaliwa. Then, it is also important for us to determine ito. O, tinika, dami-dami na nakasulat. Pakibasa itong lumating sa kanan. Elaine. The limit of x squared plus 5 as x approaches 2 equals, wala pa din po. Okay. Pero may nakalimutan ka, as x approaches to, Positive infinity. Char. from the right. From the right. From the the right. right. Ay, nakalimutan yun eh. From the right. Sorry na. Okay. Okay lang yan, okay lang yan. At yun na, always remember. So yung makukuha natin dito is L2. Yung sa kanan, sa kaliwa, we get L1, the limit 1 for from the left side. Dito sa kanan, we will get another limit which is L2. Now sabi dito, always remember that if the limit value from the left side is not equal to the limit value from the right, then the limit does not exist. Kailangan daw yung L1 sa L2 magkasundo ng value. Kung ano yung, kung equal sila ng value po, that will be your L, yung sagot sa final answer. But if the values are different, the limit does not exist. Walang limit yan. So for example, I have here the graph of I have here the limit of x squared plus 5 as x approaches 2. Yan, ito yung tanong. Ginrap ko na siya. Ito yung graph niya, yung parabola. As x approaches 2, ito yung 2. Yan yung 2 ha. Ang coordinate niya is 2, 9 sa number system. So, ang una kong gagawin, hanapin yung limit ng x squared plus 5 as x approaches 2 from the left, meaning manggagaling ako sa kaliwa. Pag ganito ako, imagine nyo ba yung sinasabing from the left? Opo, Ito siya. negative. Pag ganun natin. Tapos, yung kabila naman, from the right, yung gagaling naman ako dito sa mataas na bahagi na to, papuntang 2. So, yun yung pupuntahan ko. O, to show you more of that, allow me to share my GeoGebra. Alam, pamilyar ba kayo sa GeoGebra? Kung meron kayo computer, GeoGebra, kung wala, pwede kayong Desmo sa Android. Okay? Napakagandang app po nun para matuto kayong mag-graph. Okay? So, ito yung x squared plus 5 natin. Ito, yung parabola na yan. Yun din yung kanina natin yung sa PowerPoint. Ito yung tawag dito, x equals 2. Ito, nakatapat sa 2. Natin nyo ba? Gumagalaw ba yung mouse ko dyan? Magalaw po. Opo, sir. Yes po. Okay. So, ito yung point ko. From the left side muna ako ha. From the left side. Tingnan nyo mabuti. Ito muna ako dyan. If you will notice, I have here negative 3.0000 and 14.000. This is your x, yung negative 3. Your y is 14. Take note of that. So, review lang natin yon.
Now, if you will notice, habang ako ay naglalakbay, tinan niyo yung value ng x. Kanina negative 3, ngayon negative 2.65. Tinan niyo yung value ni y. Kanina 14, naging 12. O, palapit pa rin ako ng palitan. Tandaan niyo, dito ko lalapit, dito sa intersection na to. So, papunta doon. Tinan niyo yung nagbabago yung value sa kani x sa kani y. So, negative 2.2, naging 9.98 yung y. Lalapit pa ako. Negative 1.7, 7.9. Ilapit ko pa, medyo isagad ko na ng konti ha. Yan. So, yung x ko, 1.71, pinaka-concern natin is, ano ba yung nangyayari kay y? Tandaan yung titigan niyo mabuti si y ha. Ano yung nangyayari kay y habang si x, ito yung 1.73, lapit ng palapit sa 2. Wala tayong pakialam kung ano yung value ng x pag siya ay 2, ni y pag si x ay 2. O, tingnan natin din ulit. Oops. Yan, medyo malapit na yan sa 2, 1.8. Yung y natin, 8.39. Ilapit ko pa. 1.9, malapit na yan. Tingnan niyo yung y natin, 8.6. Okay? O, jujum ko pa, ilalapit ko pa siya. Yan, 1.92. Yung y ko, 8.69. Tingnan niyo mabuti guys, mamaya tatanungin ko kayo kung saan papunta si y. O, si x, 1.94. Si y, 8.8. Ilapit ko pa. O, si x, 1.97. Si y, 8.89. Ilapit ko pa. Zoom ko pa ulit para makita natin mabuti. Yan, 1.98 na si x. Si y, naging 8.9. Ilapit ko pa. Yan na, 1.99 na. Si y, naging 8.96. Alam niyo ba, pwede tayong abutin ng buong buhay natin dito, pero pwedeng hindi makalap si x, hindi pwedeng mangyari na si x, hindi makatungtong kay 2. Imagine nyo ba yun? Opo, sir, Kaya natin gawin ito maghapon. sum kayo ng sumay. Ha? Ano na? Zoom Zoom po na kayo ng Zoom. Zoom. Kaya nga, ibig sabihin, hindi pwedeng mangyari na maghapon tayo dito, pero si x hindi aabot ng 2. Kaya gusto kong pagmasan nyo mabuti kung ano yung nangyayari kay y. Imagine niyo kung ano nangyayari kay y. Ayan, 1.994 na. Si y, 8.97. O guys, tanungin ko kayo ngayon. Anong nangyayari kay y habang si x papunta kay 2? Habang Why? Nag-approach po kay 9. Ay, nag-approach po. Tumataas. Yes, nag-approach kay Nino. Kay Kay 9. Palapit. 9, o, lapit ko pa dito, o. Ayun, o, 8.997. O, kahit i-zoom ko pa yan. Ha? Mabuti tayo magdamag dito. Yan. O, lumalapit siya ng lumalapit kay 9. So, therefore, yun yung left limit natin. Yun yung limit niya sa kaliwa. Doon lang kasimple. 9, yung limit niya sa mula sa kaliwa. O, galing naman ako sa kanan. Guys, galing ako sa kanan. Pababa naman ako ngayon. Ayan, 2.67, 12. Ilalapit ko siya, 2.3, 10. Ilapit ko pa uli, 2.18, 9.75. Ilapit ko pa uli, 2.04, 9.17. O, zoom ko pa uli para hindi pala nakatapat yun. O, tapat ko na ulit, naligaw. Ayan, 2.04, 9.16. Ilapit ko pa uli, sagad na, 2.01, 9.04. Ilapit ko pa uli, zoom ko na. Hindi nakakaya sa inyo. Yan. 2.002, 9.01. I'm going to ask you the same question. As x approaches 2, palapit ng palapit si x sa 2. Si y? 9 pa rin. Doon pa rin po. Limit 9 niya pa rin po. 9. Mga baba po Yes, sa 9. papunta rin siya ng papunta sa 9. But I hope you can get the concept. Kung nasano na ako yung concept niya. So meaning, guys,
The limit of x squared plus 5 as x approaches 2 from the left is 9. Sa letter B, ang sagot din natin is 9. 9. Palapit sila pareha sa 9. Kung napansin nyo naman, no? Palapit sa 9 yan. Yung kaliwa, then palapit din sa YC. Natandaan nyo, ha? Alam mo, nandito yung point. Meron yung katapat na X sa Y, meron din yung katapat na X. Tandaan nyo lang lagi yun. So therefore, sabi ng ating rule, if pareha sila ng value, therefore, ang sagot natin for this problem is, or are the two limits equal? So yes. So therefore, this is our final answer. Inabahaba ng posisyon, the answer is simply 9. Tanong. Ay, Wala po, sir. wala pa. Mamaya mapapanaginipan niya yan. Okay, ito. Limit of x squared minus 1 over x plus 1 as x approaches negative 1. So first, from the, unahin ko muna ito letter B, nagkabaliktad ako. Kaliwa muna, yung kaliwa. From the left. Okay? Ito tayo ngayon ha, ito yung pupuntahan natin. X squared minus 1 over x plus 1. Daling ko lang kay ito siya. This is your graph. Okay, this is your x squared minus 1 over x plus 1. And our x should be approaching negative 1. Negative 1. Nasa yung negative 1 natin? Dali tayo ng x equals negative 1. Okay, ito siya guys. Ito siya oh. So target natin is this intersection. X equals negative 1 yan eh. So, from the left. Diba niya mabuti yung point natin? O, papunta ako negative 1. Negative 1.8. Negative 2.8. Lalapit ko pa. O, lalapit ko pa. Lalapit ko pa. Please observe the value of y. Lalapit ko pa. Yan, mahangin niya sa inyo. O, lalapit ko pa. Lalapit ko pa. O, guys. As x approaches negative 1, what is the value of y? Anyone? Negative 2, sir. Okay, palapit siya ng palapit na negative 2. 2. Galing ako dito sa kanan. O yan, lapit ko na. Yan, makikita nyo naman, o kita nyo naman. Ganun pa rin, sir. Parehas sa lang, negative 2. Would you agree? Yes, sir. Okay, so parehas lang, negative 2. So for letter A, the answer is negative 2. For the letter B, the answer is also negative 2. So the question is, are the two limits equal? Yes. 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 Therefore, the limit is negative. Hindi, sir, ganun din po yun. Kahit na anong one-sided, kung pareho lang yung ano, ganun lang din. Pag parehas silang negative 2. May Pag magkaiba, minsan po ba nagkakaiba? yes, mamaya sa next example natin, hindi na magkakaiba. Punta tayo sa isang next example. For this one, so the limit of 1 over x plus 1. Yun ulit, dalawa ulit, from the left, from the right. Unahin ko muna, napagbaliktad ko pala ito. Kaliwa muna tayo. Daling ko muna kayo kay George. Okay, so ito tayo ngayon mga kapatid. Ito natin ang kulay ito para ito pa tayo kulay. Okay. Game. Ito yung target natin, no? X equals negative 1. Napunta si x dyan. Okay, galing ako sa kaliwa. Negative 8, negative 9, negative 7, negative 6, negative 2. Tingnan nyo mabuti kung saan papunta si y. Okay? Diba?
O, negative 2, naging negative 0.06. O, pati niyo si y, naging negative 2.6. Pinalapit ko pa. Tignan niyo yung target natin, no? Negative 1, natin yung negative 1 na to. Dapat dumampi siya doon. Yung x equals negative 1, eh? Magagalaw ko pa rin ito. Galaw. O, natin yung x natin, negative 1.2. O, zoom ko pa. Ano, unang tingin nyo, kala nyo magkadikit na eh. Pero nung zoom, biglang nagkalayo pa ulit. Yan. O, naging negative 1.1. Tingnan nyo si y. Negative 5.5. Ilapit ko pa ulit kay negative 1. Dito sa blue. Negative 1.15, 6.9. Ilapit ko pa ulit. Negative 1.13. Naging negative 9. Ilapit ko pa ulit. Negative 1.01. 09. Negative 12. O, gasinan nyo mabuti si y. Ano yung behavior ni y. Negative 14 si y. Ilapit ko pa ulit itong si x. Naging negative 16. Ilapit ko pa ulit si x. Nakikita niyo na ba kung ano nangyayari? Opo, lumalapit na po. Tingnan niyo si y. Saan lumalapit si y? Sa 20 plus. O, negative 20 na yan. Ilapit ko ba dito? Ano yun, sir? Infinite? Yes. Four. O, tingnan niyo sinabi ni Gian na yun. Negative 22 na to. Tingnan niyo ba ako, lalapit ko pa siya ha. Medyo zoom out ko na. Ba, malayo-layo pa. O, tingnan niyo kasi dito. Nakita niyo ba yan? Kala niyo magkadikit na yan. Ay, Yun ang infinity. Magkalayo pa yan. Okay? Kaya Infinite. kung dadalhin ko si point dyan, papunta siya Infinity. negative infinity. Ando kahit ibaba ko pa ng ibaba yan, tingnan niyo yung y natin. Halimbawa dito ko ilalagay. Wow. Negative 55 si y. Ha? Kung Oh, bababa straight. ko pa yan. Anong tawag dyan? Anong klaseng? Infinity, infinity. Yes. Asymptotic. Yes, very good. That's called asymptotic. So asymptotic siya sa x equals negative 1. Meaning, when you say asymptote, parang ligaw tingin lang yan. Palapit ka ng palapit pero hindi kayo magkakadikit. Ba? Yun ang pinakamasaklap, di ba, Gian? Palapit lang sila ng palapit pero kahit walang mangyayari dyan. Layo-layo. Layo-layo. So, would you agree na si y is papuntang negative infinity? Apo. Yes, sir. Tama ba? Si y papuntang negative infinity. Tingnan niyo naman si y dito from the right side. From the right side. Sana, posible magkatagpo sila, di ba? Kasi, Opo. yung isa pababa, isa pataas. Then, posible magkatagpo yung y natin. Yung dalawang limits. So, yung limit ng pakaliwa, yung limit from galing sa kaliwa, papuntang negative infinity, yung limit na papuntang kanan o galing sa kanan is papuntang positive infinity. Therefore, for this one, the answer is negative infinity. May symbol niyan, this is positive Infinity. infinity. Yan. So, are the limits equal? No. Obviously not. Magkaiba yan. Negative infinity and positive infinity are two different things. So, therefore, ito lalagay natin. Walang equals dyan sa gitna niya na, ganyan talaga siya. The limit of 1 over x plus 1 as x approaches negative 1 does not exist. Wala daw limit yan. Yes, sir. Exist. Yes? Pag po may limit yung sagot, Okay. automatic po yun. May ano po, like hindi po siya DNE. Kapag Automatic. po walang limit. Parehas to, alam ba? Parehas 3. Ang limit mo dyan ay 3. Pero kung nagkaroon ito ay 4, ito ay 3, does not exist ulit. Okay? Ah, ganun, sir. Basta pag Okay, magkaiba po. Pag magkaiba po DNE Basta talaga. magkaiba yung Ah. pag magkaiba yung left sa right DNA, kailangan magpapareha sila. Ay magkatagpo sila, magkatagpo buong gabi.
Okay, o, isa pa. O, ngayon, graph na mismo ipapakita ko sa inyo para pag-aralan nyo mabuti. Ito, this is 1. Siyempre, alam nyo naman, this is 1. This is negative 1. Yung mga gitna na 1, 3. Okay, so the first question here is this one. What's the limit of f of x as x approaches 0? Oh, to answer this one, kailangan sagutin natin yung dalawa na yan. We need to find the limit as x approaches 0 from the left side. Oh, yan, ito yung 0 Guys, ito yung 0. Ito yung target kong 0. Okay? O kung galing ako sa kaliwa, ito, galing ako sa kaliwa. Pupunta ako sa kanan. Siyempre, nagbabago-bago yung x sa y. Diba? O pag huminto ako dito, yung x ko ay negative 1 malapit sa negative 2. Yung y ko, malapit sa 2 or sa 2. Okay? O lalapit pa uli ako. Katulad ng kanina, pagdating ko dito, negative 1, 1. O, habang palapit yung x kay 0, saan palapit si y? Nakita niyo ba saan palapit si y? 0. 0 din po. Malapit din siya kay 0. Very good. Okay? O, kung galing ako sa kanan, ito ako galing. Okay? Punta ako sa 0. Ito yung target ko. Ito yung target ko. Kung nung kakalimutin yung target, ito. Punta ako doon. Oops, tatalon ako doon. Ang tawag dyan, jump. Jump ka, jump. Jump. Ano makatawid ako doon, jump. Punta ako doon. Tapos jump ulit. Yan. Diyan ako, palapit na ako. Saan papunta si Y? 0 pa rin. 0. Papunta pa rin si Y kay 0. 0. But ano, para saan yung jump, sir? O, ano? Ha? Para saan yung jump? Yung jump. Hindi, para makapunta tayo doon. Kailangan makapunta. Meron po talaga siyang Alam ko, jump. alam ko, kung ano meron sa jump. Ay, nag-jump na, nag-jump. Para, walang tao yan. Didiscuss natin, jump discontinuity yan. Mga discontinuous function yan. So, may jump. Yung tawag doon, jump. Stig ko yung mga ganun pa. Kasi bihira kayo ang mga nakikita nyo lang functions, yung buo, di ba? Kadalang buo, walang mga putol-putol eh. Di ba? Mga ganyan yung mga nakalimutan natin nakikita mga functions, mula grade 9 tayo or something, grade 7, gano'n. Ang tawag sa mga gato naman ay wala kung nababa, ay naku, ang ganda magsulat. Piece functions. So, nilatag siya piraso, piece by piece. Okay? Ibig sabihin, isang piraso to, isang piraso yan, isang piraso yan. Okay? Then may mga discontinuities tayo. O, more of that sa mga susunod. Basta pag-usapan muna natin ngayon yung limits na. O, balik tayo dito. Are they equal? They are equal. Therefore, Yes. the answer is 0. So the final answer, ito talaga yung pinaka-final answer natin Itong dalawa na to, solution lang yan. Okay? So therefore, the answer is 0. Next. As x approaches 1, ito naman yung target ko guys, yung x equals 1. Ito, yung linya na to. Okay? Papunta ko dyan, yung x, papunta ko sa 1. From this one, mula kaliwa, from the left side, pupunta ako kay 1. Tingnan niyo mabuti. O, si X palapit ng palapit kay 1. Tingnan niyo mabuti kung saan palapit ng palapit si Y, ha? Oops! Nakarating na ako kay 1. Malapit na ako kay 1. Ito yung 1, malapit na ako kay 1. Hinto na ako dyan, malapit dyan. O, saan palapit ng palapit si Y? Ay? Kay 2? Hindi, One. Okay, 1 din po. 1 pa rin. Yun, 1 pa rin pala. ito, di ba ito yung katapat ng Y? Opo. Opo. Coordinate is 1, 1, 1. okay. 1, 1. Meta. Oh, Sure po yun. dito naman ako sa kaliwa. Ha? Ayan, galing ako sa Linear kanan. po.
Kanan ako, kanan. Oops. O, titarget ko Kaso yung 1 dito ay ito ngayon. Yan. Oops. Jump. Then, punta ulit doon. Ayun na, palapit na ako kay 1. Palapit na ako kay 1. Malapit na. Ito na ako. Malapit na ako kay 1. Si X. Malapit na kay 1. Saan papunta si Y? Ay? 1. May 1, 2. Ah, 2. Kay 1? 2 parang 2 or 3. Kay 3 yan, kay 3. 3 yun, sir. Kasi nasa ano ng ano. Hindi, ito kasi Panig hindi mag-jump na yan. Yung guhit niya, ito yung guhit. Okay? So, tapos siya kay 3. 3. Yung sa kanan ay DNA. 3. Yan. Yan na ngayon lalabas si DNA. The limit does not exist. exist. No, kala nyo lang mahirap siya pero sa unang tingin nyo pa lang kaya nyo sagutan Isa pa. Ang sagot dyan, what's the final answer? 2. As x approaches 2, this is 2. Siyempre, dalawang sasagutan nyo dyan, left and right. From the left. When jump. Yarak jump. And up. Malapit na ako kay 2. Ito na siya. Papunta na ako kay 2. Malapit na malapit. 3 ulit. Ay, 3. 3 po. 3. Oh, from the right. Papunta ako kay 2. Oh, malapit na ako. Ito na. Ito na si 2. 2. Nasa 2 po. O, kanina ako patap. DNA Sa ulit. 1, kanina ako 2. kay 2. 2. DNA DNA ulit. not exist. Dog. DNA. Sa 2. So, dyan pa lang guys, ang haba ng pinag-usapan natin. Pero kaya nyo na magbigay ng generalization di ba? Ano sagot dyan? 3, ito yun. Three ulit. Tapos, 3 at From the left, saka what's the limit from the left? 1. yun from the left 3. Oh, yung katapat. Di ba? Opo. From the left, from 3. From the right, Nag-jump From the ulit, right. sir. 3. jajam pa ba? Ito na siya, oh. Di na po. 3 Three na pa lang. din po, sir. 3. Bali 3. Ito siya. Limit na din 3. Malapit. 3. 3 pa rin. Therefore, the limit is... Oh, yun naman. Limit 3. 3. Okay, so ganun siya. 3. Okay. Astig. Meron na ba kayong clue kung kailan nyo malalamang DNE? May clue na ba kayo nakikita? Kung kailan Opo, DNE, kailan... Kapag hindi magkapareho. Yun yun. Ayun, DNA. unang tingin ko lang sa graph. Sige. Baka Mamaya konting pag-isipan nyo sanay yan. pa, sir. Okay. Ito. A. Ito, magkakasama lang to. Oh, lahat yan 0. Isa from the left, from the right, then yung final answer. Oh, from the left, anong sagot? 0. 0. 0. Very good. From the right, 0 pa rin. tingnan mo. 0 pa rin. 0, sir. That is 2. 2. Nakita niyo kung bakit 2? Nakita niyo kung bakit 2? O, tingnan natin na, from the left. Oops! Ito siya, 0, di ba? From the right. Jump. Nakita niyo, ito, palapit siya sa 0. Ayun pala yung isa. Yung Y, palapit kay 2. Okay? Oo. So therefore, the limit is letter C, DNA. final answer.
DNE. Does Does not exist. exist. Okay? Oh, isa pa. Oh, 2 from the left. Negative 1? Hindi. Negative 1 ba yun? Negative 2. Ito niya? Ito siya, oh. Yung ano? Ito siya, oh. Habang si X, tignan nyo si X, ito si X, ha? Ito si X, ito si X. Ito si Y. Okay? Kaya titignan nyo yung galaw. Siyempre, pag nandito yung point, yung X niya, ito, yung malapit sa 1, yung Y niya, yung malapit kay 1 din. Eh kung palapit siya dito, yung X niya, sa 2, yung X niya, yung Y niya, malapit kay negative 2. Kaya kung malapit ka sa X na 2, yung Y mo, malapit din kay negative 2. Ito siya. O, dito naman. From the right. 2. Ilan? From the right. 2 po, di ba po? 2? Ito, ito. 2 po, sir. Zero. Zero. Ha? Zero. Zero. Ayun pala. Ito yun. Ito yun, ha? Magkaiba sila, eh. Magkaiba sila na pinuntahan, di ba? Therefore, DNA pa rin. DNE. Yun lang yung alam eh, DNA. Kapag di magkakaroon. O, ito. 4. O, ito yung 4, ha? Yan. O, from the left. 4. 4. From the right. 4. 4. Final answer. 4. 4. Ayos ba? Ayos daw po, sir, pag walang jump. Oh, balikan nyo na lang mamaya yan, ha? Medyo move na ako, last stress na agad. Okay. Now, the limit, kanina is ginamitan natin ng tawag doon, table of values. Table of values graph. Okay? Now, we are going to solve that, the same question, but we are going to solve that using table of values. Halimbawa, syempre to answer this one, so yung option na to, gagamitin natin kapag wala tayong nakita o wala tayong graph or hindi kayo marunong mag-graph. So, gagawin tayo ng table of values. Ang kailangan nyo lang naman dito ay kapirasong calculator. Okay? But still, the process the same. Hanapin nyo muna yung left side limit. Okay? O, ito siya. So, gagawa kayo ng two values, X and Y. Okay? Then, dito sa X values, kung napasin nyo to, ito yung mga values na malapit kay 2. 2. Negative 2, negative 1, 0, 1, 2. Sila yung mga values papuntang 2. Then, kasi saan nanggaling yung 9? Saan kaya nanggaling yung 9, mga kapatid? Substitute mo lang. Kung napansin nyo, x squared plus 5. Okay? Negative 2 squared plus 5 or plus 5 equals 9. So, yun yung y, 9. So, the same thing kay negative 1. Negative 1 squared plus 5, 1 plus 5, 6. Mas madali ito. O, dito. Okay, 0. Lumabas 5. 1, 6. Ngayon, ang pinaka-problema lang dito mga kapatid, tingnan nyo. Si X, palapit ng palapit kay 2. Si Y, saan palapit ng palapit si Y? Kay Hindi natin agad nakita, di ba? Nakikita niyo ba agad? Ala akong makulo kasi. 9, 6, 5, 6. Parang wala siyang pupuntahan, di ba? Parang walang Wala pattern. Wala tayong nakita ng pattern. Kasi 9, 6, bumaba. 5, bumaba. Tapos bigla nag-6, tumaas. So, hindi mo man malaman kung susunod kung tataas ko or bababa. The same din dito. O. Napusin nyo to, 6, 5, 4, 3. Yung galing kanan yan. Galing kanan. Papunta rin lahat yan kay 2. 6, 5, 4, 3, 2. Papunta lahat kay 2.
The same din yung ginawa ko dito, substitute nyo yan, lumabas. O, kita nyo yung value, 41, 30, 21, 14. Ano kayong kasunod niyan? Hindi mo alam kung ano yung saan palapit ng palapit yan. Okay? That's why guys, sabi nga nila, if we want to study the behavior as X approaches C, dapat daw maghanap tayo ng value na malapit kay malapit-lapit yata yun, ano? Malapit kay C. So, in this problem, sabi natin, 2. Okay? Ang kaninang kinuha ko yung malalayo. Negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1. Yun yung kinuha ko kanina, di ba, sa table? Pinakita ko example kanina, yung negative 2, 1, 0, 1. Pero sabi nila, kung gusto mo na talagang pag-aralan yun, kailangan daw yung malapit kay 2. Dito tayo manguha. Yung malapit kay 2. At ano pa ba yung mas malapit kay 2? Siyempre, maraming malapit na values kay 2 ha. Pero sa tingin ko, malapit na yung 1.9. Would you agree, malapit na yung 1.9? Yung 1.9, halos nandito na, oh. Halos kadikit na nito. Tama? Okay. O, ngayon, siya yung substitute nyo ngayon. Yan. 1.9 squared plus 5. 3.61 plus 5. Yan, lumabas. 8.61. Ngayon, lumapit pa tayo. Kung malapit na si 1.9, lumapit pa ulit tayo. 1.19 na sa tingin nyo ba? Mas lumapit yan? Yes, mas lumapit yan. Ayaw nyo sumagot, pero mas lumapit yan. Oh, 1.99 squared plus 5. Yan, 3.96 plus 5, 8.9. Okay? Obserbahan nyo yung mga ginuguhit na kung y. Oh, 1.9, malapit na. Lumapit pa tayo, naging 1.99. Lumapit pa ulit tayo. 1.9999. 1.999 squared plus 5. Ito siya. I-calculate nyo na lang yan, mga kapatid, ha? Double check nyo sa calculator nyo. Ito na siya. 8.996001. Lumapit na tayo dito. Lumapit pa ulit tayo. Parang awa nyo na. 1.9999. Ito siya ngayon. Obserbahan nyo ngayon si Y. Kahit paano, kumpara kanina, kitang-kita nyo na yung behavior ni Y. Nakikita nyo ba yung behavior ni Y? Opo. Kung saan siya palapit? Yes, palapit siya ng palapit kay? 9. Palapit siya ng palapit kay 9. Yung galing sa kaliwa ay palapit kay 9. Okay? O, dito tayo sa kanan. Sa kanan tayo ba? Kanina nanguha tayo dito sa kaliwa nito, 1.9. Ngayon naman, nanguha tayo sa kanan nito. Yung katabing-katabi nito sa kanan na medyo malapit. Would you agree na okay din 2.1? No, pwede kayo magsimula kahit saan nyo gusto pero pinili ko si 2.1 kasi sa tingin ko medyo malapit na siya. Then substitute ulit, 2.1 squared plus 5, ito 4.41 plus 5, ito 9.41. All, 2.1 malapit na yan. Ilalapit ko pa ulit. Sa tingin nyo, nalalagay ko pa, lumapit ulit. 2.1. Would you agree, 2.01? 2.01, lumapit talo to, di ba? Kanina 2.1, medyo malayo pa yan. 2.01, lumapit na. So the same, substitute, squared, plus 5, ito siya ngayon. Lumapit pa uli ako. Gawin ko na siyang 2.001. Squared, plus 5, ito siya. Lumapit pa uli ako. 2.0001. Squared, plus 5, ito na siya. O, tingnan nyo mabuti ngayon. Ilalagay ko na siya sa table natin. Yung kaninang pinagsusolve natin, ha? Ito yung sa kaliwa. Sabi nyo, this is approaching 2. And this is approaching 9. 9. So the limit is 9. 9. Sa letter B, ito yung table natin. 2.1, palapit din yan kay 2. O, tingnan nyo si Y. Palapit din yan kay 9. Therefore, the two limits are equal. Therefore, the answer is 9. Yan din yung kanina example ha. Pinakita ko lang sa inyo paano naman kung table of values ang gagamitin. At hindi graph. Mas madali siya kayo makita kaysa sa graph. Nakita niyo ba? Huh? Okay. O, next example na ako ha. Balikan niyo na sa YouTube yan. O, ating
Yung example ko kanina. Naulit? Ito na. Kung negative 1 yan, mga kapatid. Negative 1. Ito yung negative 1. Ano kaya yung value yung kukunin ko sa kaliwa niya? Saan mo sisimula? Yung 1 decimal lang muna tayo. 1 decimal. Nakatabing-katabi ni negative 1. Okay ba sa inyo ang negative 1.1? Ang negative 1.1 nandyan. Okay? Ito siya. Sasubstitute nyo siya, calcu. Kailangan medyo magaling kayo magpipindot ng calcu. X squared minus 1 over x plus 1. Negative 1.1 squared minus 1 over negative 1 plus 1. 1.1 plus 1 squared. 1.21 minus 1 is 0.21. Negative 1.1 plus 1 is negative 0.1. So divide, you will have negative 2.1. Ano kaya ang susunod kong value dyan? Tingnan. Negative 1 point. Tingnan. Zero one. Yes, lalapit ulit ako. Negative 1.01. Please try this at home. Okay? Then, susunod si wait lang natin ba may hello po, ma'am? Yes po, ma'am. Sige po, ma'am. Okay ba? Tapusin ko lang muna yung klase ko. Sige. Buksan ko. Sige lang po, ma'am. Okay po, sige po. Sige po. Balik tayo dito. Negative. Lalapit ulit ako. Negative 1.0 1. Note, isasubstitute nyo ulit lahat yan dito, Okay? Yan, lalapit ulit ako, negative 1.0001. Okay? Doon naman ako ngayon manggagaling sa kanan. Pag ganito naman ako. Pag ganito, palapit sa kanan. Ano kaya yung value na malapit kay negative 1? 1 decimal lang tayo. 0.9. Would you agree? Negative 0.9? Yan. Right? Then substitute nyo ulit. Okay? So lalabas dyan negative 1.9. Anong susunod na x ko? Negative 0.99. 0.999. Good. Susunod. Tatlong 9 na. 99999. Susunod. Negative 4. palapit yan kay negative 1. Okay, ito yung table niya. Yan. Kung nakompleto na, so this is approaching negative 2. Palapit kay negative 2. Palapit kay kanino? Ay, kay negative 2, negative 1 pala to. Ito palapit kay? 2. Look at the values of it is 8 approaches negative 2. 2. Palapit kay negative 2. Dito naman sa kanan. Ito, palapit din kay negative 1. Ito, tinan ito. Negative 2 pa rin. Okay, negative 2 po ulit. Negative 2 pa din. Okay? Therefore, are the two limits equal? Yes. Yes. So therefore, Yes. negative 2. Sige pa, huwag mo nang bibita. Huwag mo nang magsasawa. Kirlina, hindi ka pa ba? Opo. Dito pa po. Kapit lang mabuti. Kapit mabuti. Walang bibita. Isa pa. Yan. Negative 1, dalos the din kanina, ng unang table. Negative. Yan, pag-aralan nyo na, ba't yan uli na pili ko? Pero palapit yan ng palapit kay negative 1. Then, substitute nyo lang yan mga kapatid baka mamaya mahirapan pa rin sa substitution, magiging 1 over negative 1.1 plus 1. Yan Tapos calculator nyo lang. Okay? So, ang dapat lumabas is 11. Then dito, 101, 1001, and so on. So, sa tingin nyo, saan papunta tong values na to? Wala. Papunta? Palaki siya ng palaki, di ba?
Infinity. Yes, Infinity. papunta siyang positive Infinity. infinity. Walang katapusan, basta positive. Note, positive infinity is not a number, ah. Ang positive infinity is not a number. Ngayon, kung ano man yung number bago yung positive infinity, yun number yun. Pero yung positive infinity itself is not a number. It is just a concept. O, dito naman, kanan naman, galing sa kanan. Kung tayo positive, magkabaliktad lang itong dalawa na to. O, papunta rin itong negative 1. Tayo papuntang Negative Negative infinity. infinity. papunta siyang negative infinity. So are they equal? No. Therefore, the limit does not Exist. exist. Yan. Ngayon mamaya mapapanaginipan nyo na yan. Balikan ko lang lahat yung mga examples. At mga examples na pinakita ko sa inyo for this day, yan yung tatlo na yan. At yan yung sagot. Kung magkakaroon pa kayo na iba pang, kung gagawin niyo sa module, mapapasin niyo, may makikita kasi kayong pattern, mga kapatid. May makikita kayong pattern, baka sabihin niyo na lang, chat, niloloko niyo lang pala kami, ganito lang pala kasimple yan. Ewan ko lang kung napansin niyo to, pero gusto ko na rin makita niyo. Na for number 1, kahit na hindi ako mag-graph, kahit hindi ako mag-table, mapapalabas ko si 9. Nakita niyo yan? Nakita niyo ba paano ko mapapalabas si 9? Kahit na hindi ako mag-graph. Yung 2 po sa ilalim, isasubstitute sa X. X. Yan, tama siya. Yung 2 sa ilalim, sa substitute sa x, plus 5, 9. Yun yung concept nung f of c. Ito yung concept ng limit of f of x as x approaches c. Sabi nila, okay, based on theorem, yung dalawa na yan ay mayroong relationship. Meron silang kaugnayan sa isa't isa na bagay na pag-uusapan pa natin sa mga susunod na araw. But for the meantime, I want you to know that sometimes gumagana si f of c. Simply get f of c. Ano ibig sabihin ng f of c? I-substitute mo lang to doon, okay? Makukuha mo na agad yung limit. Sometimes it will work kasi mayroong theorem dyan. Makikita nyo sa susunod. But sometimes, katulad sa number 2, hindi yan gagana. Tingnan natin. Bakit? Sasubstitute sa negative 1. Negative 1 squared minus 1. Negative 1 squared is 1. Tama? Minus 1. Sa ilalim, substitute negative 1 plus 1. Ito siya. O negative 1 minus 1 is 0. Negative 1 plus 1 is 0. 0 divided by 0. 0. O, balikan na lang natin to. 8 divided by 2. 4. The answer is 4. Paano natin ma-check? Di ba i-multiply natin? 4 times 2, 8. Kaya natin madali ma-check kung tama yung division natin by multiplying. Okay? Subukan natin yung 0 divided by 0. 0 1. divided by 0. 0. 0. Kasi 0 times 0, 0. 0. Yung 1, pwede ba? Yes. Di po. Pwede bang 1? 1 times 0, 0. O, pwede rin pala yung 1. Ay, yung 2, pwede ba? Yes. Pwede. Basta Pwede pag din. multiply sa 0, 0 ang O, lalabasan. ngayon, paano kung pag tinanong kayo, 0 divided by 0? 0. 0. Eh, pwede rin yung 1. Pwede Ay, rin yung sir, nating nga ay. Nagalit na. Ulitin ko, Gagalit na. tama naman si 0 eh, lumabas eh, oh. Eh si 1 tama din, si 2 tama din. O, paano pag tinanong kayo ng kapatid nyo na grade 3? Ate, 0 divided by 0. Ano nasagot mo? So the answer guys is indeterminate. Maraming sagot. Okay, ang daming sagot. Hindi natin alam kung sino sa kanila yung sagot. Okay? Okay, kaya pinagbabawal yung division by 0. Okay? So indeterminate. Basta pag 0 divided by 0, indeterminate. Look at case number 3, example number 3. Substitute natin yan. Ako, naharang na siya. 1 over negative 1 plus 1. 1. Negative 1 plus 1 is 0. O, isulit ko dito. 1 divided by 0. What is the answer?
Is it 1? 0. O, paglalagay natin 0, sabi ni Destiny 0. O, check natin. 0 times 0. 1. 1 pala kasi mataas. Mataas yung nasa taas. Wala. Oh. Walang sagot. O, Michelle, mali yung 0. O, try natin yung 1. 1 times Mali 0. po. Wala. 0. 0. So, mali pa rin yung 1. Ayun to kaya. Mali din po. Mali din. Eh, ano sagot? Correct. Undefined. Yan yung tinatawag natin. Indeterminate. Undefined. Undefined? This time, The wala word tayong walang indeterminate. sagot. Walang sagot. Undefined. Undefined. Okay? Kaya pinagkaiba pag division by 0, syempre ang ano lang, kapag 0 over 5, yan yung, halimbawa, 0 divided by 5, yan yung 0 lang. That's why sa mathematics, ingat tayo kapag yung 0 ay nasa ilalim. Division by 0 is not allowed. Nag-e-error ang calculator. Subukan nyo sa calculator nyo, mag-divide kayo by 0. Okay, baka soli nyo sa Bombay, baka alam nyo mali yung sagot. Okay guys, umabot tayo ng isang oras migit. Salamat sa pakikinig. Ito yung ipapasa nyo next week. Okay? So yung mga summative tests, every 2 weeks yon. Okay? Every 2 weeks, ipasa nyo yung long test. Pero kung ayoko naman kayo postahin, pwedeng ipasa nyo lang sa bago mag fourth reading. Okay lang ba Isa yun? na po. Pwedeng minsanan na. Pero kung sinisipag kayo, every 2 weeks, magpasa kayo ng isang summative test. Okay? Pero kung medyo naghihintay pa kayo ng kukopyahan, hintayin nyo lang. Huwag kayo magpukopyahan. Magturuan na lang kayo, pero huwag kayo magkopyahan. Ipitingin ko yung mga mata nyo dyan. O, ito. Nasa page 11 to ng module 1. Okay? Multiple choice lang naman. Kaso, dagdag lang ako ng ano dito. Use table of values. Kasi, ang gagawin lang ni Gian dyan, isa-substitute nyo lang yan eh. Tama ba, Gian? Yes. 6 minus 10. Ayun na, B. Patunayan mo using table of values na B ang sagot. Okay? Ayos ba? Pakisabi sa mga klase niyo dyan. Okay? Guys and girls, thank you very much. Ayun, tanong na lang kayo kung Thank you po. sunod ulit. Ha? Thank you po, sir. Next Okay, year ulit. Sir. Salamat po. Abangan nyo Next sa... year po ulit. Ha? Next year na po ulit. Next Next week ulit. quarter po ulit. Sir, tama na po. Tama na. O, next week ulit. Next topic tayo. Okay? Salamat.